Nagbabala ang isang senador tungkol sa panukalang 2025 national budget. Ikinababahala niya na posible itong magamit sa vote buying, lalo na't papalapit na ang 2025 elections. Si Troy Gomez magbabalita. Naghayag na mariing pagtutol si Senadora Amy Marcos sa panukalang pambansang budget para sa 2025. Sa kapihan sa Senado, tinawag niya itong very bad budget, sabay diin na mas mainam na pagbutihin ang nilalaman ng budget na ayon sa ilang senador ay posibleng unconstitutional. Hindi kailangan umabot sa reenacted budget. Kaya habulin to eh. May araw pa. Huwag na tayo muna masyadong magbiyahe at magbakasyon. Tulad ng sinabi ko, mahihirap, wala namang bakasyon, wala namang biyahe. Eh di magtiisan tayong lahat. Umani ng reklamo mula sa ibang senador ang naturang panukala dahil sa anilay kakulangan ng transparency sa naging proseso sa Bicameral Conference Committee. Ito ay matapos tinapyasan ng pondo ang ilang mahalagang ahensya ng gobyerno. Kabilang dito ang 11.570 bilyong pisong bawas sa budget ng DepEd at 23.363 na bilyong piso sa Department of Agriculture. Ang DSWD ay di rin nakaligtas. Nasa 50 bilyong piso ang natapya sa pondo ng 4Ps na may halos 4.4 milyong benepisyaryo. Dahil dito posibleng hanggang Hunyo 2025 na lang ang sustentong makukuha ng mga pamilyang umaasa sa programang ito. Dahil dito ay naniniwala ang senadora na tila gagamitin sa vote buying sa nalalapit na eleksyon ang panukalang 2025 national budget. Masagwa na talagang tignan. Election year, next year, ginawa na nating AKAP, ginawa na natin MAIP, yung PhilHealth, AKAP, yung 4Ps, ginawa na nating for later release lahat ng public works at nawala bigla lahat ng flagship program. Puro sa palakasan ang dating. Hindi naman maganda yon kasi talagang eleksyon na. Para sa Diyos at sa Pilipinas kung mahal, Troy Gomez nag-uulat.